Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So nung nakaraan ay napaksa na natin ang patungkol sa paghahanda ng Isra wal Mi'raj na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Inihanda siya para magsagawa ng paglalakbay sa gabing yaon at sasakyan niya itong si Burak. At magsisimula siya sa Kaaba doon sa Makkah tungo sa Al-Aqsa sa paglalakbay na ito. So, alam natin nakaraan naging maamo na si Burak sa kanya at may nagsasabing ito'y may pakpak at may nagsasabing report na walang pakpak. Kung mayroon man itong pakpak, hindi ibig sabihin lumilipad si Burak, kundi ito ay ginagamit niya lamang bilang pansikad para siya ay tumalon ng napakalayo. Na sinabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang talon ni Burak sa isang talon lang, yung kaano kalayo yung nakikita ko. Gaano kalayo, yung dulo na yon, yun ang tinatalunan ni Burak, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning kahit gaano kalayo ang Al-Aqsa, sa ilang minuto lang ay nandoon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi nakapagtataka sa gabing ito ay nakapunta siya sa Masjid Al-Aqsa, sa itaas ng langit, because ang kanyang ginamit na mga mekanism ay kakaiba na napakabilis na mekanism ang gamit dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So sa araw na ito ay papaksahin natin ang kanyang paglalakbay mula sa banal na lupa tungo sa banal na lupa o sa banal na masjid tungo sa banal na masjid, meaning from Makkah to Masjid Al-Aqsa, masjid sa Makkah, Masjid Haram, hanggang sa masjid sa Al-Aqsa. Maglalakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito siya ay nakasakay kay Burak at alam natin napakaputi ni Burak. No? At dito sa kanan, hindi lumalayo sa kanya si Jibril alayhisalam. Nasa kanan niya, si Jibril alayhisalam. At may report na sa kabila sa kaliwa ay si Mikail ay kasama din dito. Alanos best. But Jibril, tiyak na kasama dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong paglalakbay na ito, from Makkah to Al-Aqsa, napakarami ang ipinakita dito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung talagang papaksahin lang natin lahat ng nakita niya before makarating sa Al-Aqsa, paragay ko hahaba ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Masyado tayong tatagal dito. Sapagkat napakarami talaga na ipinakita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam as a revelation para sa kanya o mga kaalaman na ipinakita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaalaman, kasama na sa pagtatanong, anong parusa ng mga kaluluwa na gumagawa ng ganito as a revelation. Ipinakita yan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil sa hahaba ang paksang ito, from Makkah lamang to Masjid Al-Aqsa, ay pipili lang tayo ng mga ilang mahahalaga na pangyayari na dinaanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam abang nakasakay sa kay Burak papunta ng Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. So, bago nila marating ang Al-Aqsa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Masjid Al-Aqsa, ay mayroon ipinakita talaga na maraming kaganapan na, tulad ng mga pangyayari na kahit ito ay hindi revelation, as a knowledge lamang, ay pinakita ng kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, nang marating nila ang Madina, meaning nakarating sila ng Madina at alam natin may nag-embrace na dito, yung mga Ansar. Okay, so hindi naman nila pwedeng dalawin yon dahil ang paglalakbay na ito, hindi pwedeng abalain ito o gambalain, kailangan diretso ang kanilang misyon. So dumaan mula sila sa Madina, ang dating Yatrib, na pangalan nito, idinaan doon ni Burak by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatigil siya ni Jibril alayhisalam ito si Burak sa Madina. At anong ginawa doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ipakita sa kanya ang kanyang lugar na lilipatan, meaning maghihisra doon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon siya maninirahan at doon siya mamamatay.
So ipinakita sa kanya ang lugar na pupuntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After that, sa pagtalon ni Burak, ay nadaanan nila kung saan ang isang puno na pinatigil ni Jibril alayhis salam itong si Burak sa punong yaon, na kung saan pala ang punong ito ay isang lilim na kung saan dito nagduwa si Musa alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ipinagutos ni Jibril alayhis salam kay Burak na tumigil siya sa puno kung saan nagduwa si Musa alayhis salam, upang sa ganon ang Prophet alayhis salam ay pagawan siya ng 2 rakat. Okay, so inutusan siya ni Jibril alayhis salam nung nandun sila sa puno, sa lilim nito, kung saan nagduwa si Musa alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala, because this ay banal na lupa. Ito'y banal na lupa, ang mga pinupuntahan ng Prophet alayhis salam, Madina, itong sa ilalim na punong ito, banal ito, dito nagduduwa si Musa alayhis salam. So dinala dito ang Prophet alayhis salam para siya ay magsagawa ng 2 rakat, at nagsagawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 2 rakat. After that, muli ay sumakay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nagpunta naman o dumaan sa Turisina. We know that Turisina, this is from the Mount Sinai, na kung saan kausap ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhis salam. Diretsaan, wa kallamallahu Musa taklima. Diretsaan ang kanilang pag-uusap. So dinala dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para ipakita ang lugar na banal na lupang ito. Hindi niya lang alam yung dito kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Mount Sinai si Musa alayhis salam, ipinakita pa sa kanya ang lugar. Sa mismong nakikita ng Prophet alayhis salam na dati niyang alam na si Musa alayhis salam ay kausap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Mount Sinai, pero hindi niya pa nakita ang lugar. But now, idinaan doon ng Prophet alayhis salam, ipinakita ang lugar na ito at pinagawan din siya ng 2 rakat ni Jibril alayhis salam. Mga banal na lupa ito kung bakit pinagagawan siya ng sala itong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Jibril alayhis salam. Of course, ito'y utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, pagkatapos nito ay sumakay siya muli kay Burak at napadaan sila sa Bethlehem. At alam natin sa Bethlehem na ito, dito nanganak si Maryam na kung saan kapatid ni Musa at Haron alayhimasalam. So kung saan mismo nanganak, yung nabanggit sa Quran na sa ilalim ng puno, nung siya ay nagugutom, pinayuga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puno at nalaglag ang mga datiles at kumain siya, doon mismo dinala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ay banal na lupa. Ito rin ay banal na lupa. Kaya naman, pinagawan din siya ng 2 rakat dito ni Jibril alayhis salam kung saan mismo nanganak itong si Maryam na nanay ni Isa alayhis salam. So nakikita niya ang mga lugar na ito na dati niyang alam pero hindi niya nakita, asagip ng Allah subhanahu wa ta'ala o regalo, pinakita niya ang mga lugar na mga banal na lupang ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nadaanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang napakabangong libingan. Napakabango ng libingan na ito at alam natin ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, mahilig siya sa pabango. At ang pabangong ito o bangong ito na kanyang naamoy ay gustong-gusto ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya mismo siya ay gusto niyang tumigil doon para maamoy ng maamoy. Nagtanong siya kay Jibril alayhis salam, "Ya Jibril," sabi niya alayhis salam, "anong lugar ito? Ba't napakabango ng libingang ito?" So ginranted siya ni Jibril alayhis salam, uminto sila doon at tinanong niya kay Jibril alayhis salam, "Bakit napakabango ng libingan ito? Ibang-iba ang bangong ito." Jibril, sabi niya, "Ano ba ito?" Sabi ni Jibril alayhis salam sa kanya, "Ito ang isang alipin ni Firaon, na kung saan siya ay namatay na matatag sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala." Itong babaeng to, sabi niya, may anak ito. May mga anak, hindi lang isa. At mayroon pa siyang pinadedede. Siya ay alipin ni Firaon. Ang trabaho nito ay tagapagpangalaga, tagapag-aruga, tagapagsuklay ng anak na babae ni Firaon. Isang araw, itong nakalibing na ito na mayroong mabangong paglibingan, habang sinusuklayan niya itong anak na babae ni Firaon, nahulog yung suklay. So sabi ng babae, sabi nito, Bismillah, nung damputin niya. So narinig ito ng anak ni Firaon na babae. Sabi niya, malamang yung sinasabi mong Bismillah na Panginoon mo ang aking ama, no? Si Firaon, no? Sabi niya, hindi, sabi niya. Ang tinutukoy kong Panginoon dito, sabi niya, hindi ang yung Panginoon ang yung ama, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ko, Panginoon mo, Panginoon din ng iyong ama. Ano sabi niya?
mayroon kang ibang Panginoon maliban sa aking Ama? Gusto mo bang isumbong kita sa aking Ama? Sabi niya, walang masamang isumbong mo ko at ako'y nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang may ganap na hawak ng aking buhay, ay ipinagkakatiwala ko sa kanya ito. Kung ano man ang mangyayari ay nagtitiwala ako sa kanya. Kung gusto mo sabihin, isumbong mo sa iyong ama. Kasi alam ng babaeng ito, kapag hindi niya tinalikuran yun, talagang papatayin siya ni Firaun. So that's why nagtiwala siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakahanda akong tanggapin ito, sabi niya. So itong anak na ito ay nagsumbong ito kay Firaun. Pumunta siya na ang kanyang nangangalaga, itong babae ito, itong alipin, ay mayroon daw siyang ibang Panginoon. Ama, sabi niya, mayroon siyang ibang Panginoon maliban sa iyo. Totoo bang sinasabi mo? Sabi niya, oo, aking ama. Ipatawag siya. So nung itinawag ang babaeng ito, kinumpirma ni Firaun na sinabi niya, totoo ba ang sinabi ng aking anak na mayroon kang ibang Panginoon na sinasabi mo raw na Panginoon mo, Panginoon ng anak ko at Panginoon ko rin? Wala akong ibang alam na Panginoon maliban sa akin, sabi ni Firaun. Sabi niya, meron, sabi niya. Totoong sinabi ng anak mo, ang Allah ang aking Panginoon, Panginoon ng anak mo at Panginoon mo. So sabi ni Firaun sa kanya, alam mo ba ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka tumalikod sa paniniwala mong yan, pati ang mga anak mo? Sabi niya, papatayin ko kayong lahat kapag hindi ka tumalikod dyan sa paniniwala mo. So sabi ng babaeng ito, nakahanda kami bago pa nagsumbong ang anak mo, nagtiwala na ako sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang gusto niyang mangyari at mangyayari. At kung ano ito'y magaganap, ay handa akong tanggapin kung ito'y kaloob ng aking Panginoon. Ganun ba? Sabi niya, hindi ka ba talaga tatalikod dyan? Sabi niya, hindi. So inutos ni Firaun na magpainit sila o tunawin ang bakal sa mga kumukulong langis. So ito ay tinunaw, sinunog muna ang mga bakal, ipinasok sa kumukulong langis, isinama ito. Now sabi niya, nakikita mo ba yung kumukulong langis na yan na may bakal na tinunaw? Ihahagis namin kayong lahat dyan kapag hindi ka tumalikod dyan. Pati mga anak mo, pati yung pinadededi mo. So sabi ng babae, nakahanda kami sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sabi niya, kung ganon, itapon mo ang mga anak mo dyan. Siyang magtatapon sa kanyang mga anak. So itinapon niya ang kanyang mga anak. Dahil alam ng babaeng ito, ang buhay dito ay pansamantala lamang. Alam niya yon. At ang buhay dito ay hindi ito ang tunay na buhay. At ang alam niya, ang buhay talaga ay sa kabilang buhay at higit na mainam na buhay. Kaya walang alinlangan na pinagtatapon niya ang kanyang mga anak doon. Pero nung makarating siya doon sa kanyang bunso na pinadededi niya, napigilan siya. Nakarandam siya ng awa. So dito sabi ni Firaun, o ano, tatalikod ka na. Siguro naman, naawa ka na sa anak mong yan, naitapon mo pa yan. Alam niyo ba, ang batang ito ay nagsalita? Kabilang sa isa sa sanggol na nagsalita. Katulad ni Isa alayhis salam, yung sa Ditz, Suratul Buruj, meron din doon. Kabilang itong batang ito na nagsalita sa kanyang ina. Alam mo, ang sinabi ng batang ito, nang siya ay naaawa, sinabi ni Firaun, ano, tatalikod ka na ba sa iyong pananampalataya? So, hindi kumikibo ang babae. Naaawa talaga siya sa kanyang anak eh. Pero dahil dito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nagsalita, o aking ina, gawin mo ang makakabuti sa atin. Gawin mo kung anong nararapat at makakabuti sa atin. Ang buhay dito sa mundong ito, o aking ina, ay pansamantala lamang. Samantalang ang sa kabilang buhay, sabi niya, habang buhay tayong mananakanan ng magpapakaligaya lamang. Kaya o aking ina, sundin mo ang kalooban ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang sa Kanya. Gawin mo kung ano ang makakabuti sa atin. In this situation, dahil sa ang bata ay nagsalita at kung anong makakabuti, alam natin na mabuti ang sa kabilang buhay, walang alinlangang itinapon niya na ito. At pagkatapon nito, sumunod na ang nanay na ito. Sa madaling sabi, ang lahat ng mga pamilyang ito ay namatay. At sila yan, sabi ni Jibril alayhis salam, kay Propeta Muhammad alayhis salam, ang naaamoy mong libingan na yan ay sila ang pamilyang yaan. Alam niyo, hindi lang sa panahon niya mabango ang mga libingan eh. Kahit ako, naka-encounter na ako ng mabangong libingan eh. Nung lilibing namin yung biyenan ko, na lalaki, nandyan di si Adam, saksi di si Adam, wallahi, saksi kami lahat na nakipaglibing. Talagang lumabas ang bango sa libingan ng aking biyenang lalaki nung ilibing niya on. Sapagkat alam naman natin ang kasaysayan ng taong yon, no? Napakatindi rin ng iman ng taong yan, kahit nagugutom siya. Alhamdulillah na siya, mamatay na siya. Siya pang nagsabi, o Imam, ihanda mo ang libingan ko, ihanda mo ang pambalot sa akin,
ako'y mauunat magpapaalam na sa inyo, insyaAllah. Allahu Akbar, hindi na kasi siya kumakain eh. Kaya nung ilibing namin yun, nung talagang nahukay na, ibababa siya, pag saktong pagbaba, ang pabango lumabas doon sa libingan. Napakabango talaga ng pabangong yun. That's why, iyon ay isang blessing sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maranasan namin ang ganung miracle na magpapatibay lalo ng aming paniniwala, timan, na ang Islam ay tunay talagang relihiyon na pati ang mga nangamamatay ay nagkakaroon ng gantimpala sa kanilang libingan ng mabubuting gantimpala kung tayo ay nagpapakabuti. At alam natin sa mga sahaba, marami din sa mga sahaba na alam natin hanggang ngayon ang kanilang mga libingan ay mababango. Kung hindi mo alam ang libingan niya, amuyin mo lang doon sa lugar na yon. Pag naamoy mong mabango, yun, doon siya nakalibing ang isang sahabang yun. Ay, katulad ng mga pamilyang ito, alhamdulillah, sila ay napakabango. Kung bakit pala ito ay mabango ang kanilang lugar. Lugar pa to ha, hindi lang sa libingan, siguro sa loob ito maganda ang buhay nila. Maging sa labas mabango na amoy ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginantimpalaan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang libingan sapagkat nakalitaw, nakalantad ang isang tanda na maganda na mabango ang kanilang lugar. So nalaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun pala ang kasaysayan ng pamilyang ito na kung saan ay pinatay ito ni Firaun, but ito'y pinahintulot of course ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, patuloy silang naglakbay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita naman o ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagtatanim. Nagtatanim sila, itinanim nila ngayon, bukas na aanihin. O sabi niya kay Jibril alayhi salam, sabi niya, Jibril, sino yan? Ba't nakikita ko pagtanim niyan, umakaba na agad yung pananim? O sabi niya, pagtanim nila, umaaba na talaga, bukas aanihin na yan. Sabi ni Jibril salam, ano? Ibig mo sabihin, tinanim lang ngayon, yung nakita kong lumalaki sila, bukas aanihin na yan? Oo, sabi ni Jibril alayhi salam. Alam mo ba, sabi niya, kung bakit ang mga taong yang ginantimpalaan sila ng ganyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang mga taong nagsumikap sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala maging sa patayan o jihad. Kailanman ay hindi nila pinabayaan ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagpursige sila at nagsikap sa kanilang mga tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito pa lang ginagantimpalaan na sila ng ganyan ng sabi ni Jibril alayhi salam na nagtanim sila ngayon, bukas inaani na. Yan ay blessing at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, nagpatuloy sila sa paglalakbay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos dito, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam na nagsasala siya sa kanyang libingan. Allahu Akbar, propeta, nagsasala sa mga libingan. Ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Musa ay nagsasala sa kanyang libingan. At sinabi ni Jibril alayhi salam, yan si Musa, sabi niya. Ang derecha, ang kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nakikita mong yan, na nagsasala sa kanyang libingan, siya yan. So alam natin, ang buhay sa libingan ay wala ng halaga ang pagsamba. Diba? Wala ng reward tapos na eh. Tapos na. Kung sasakamba ka man doon, hindi ka na mabibigyan ng reward. But yun ay para sa atin lamang. Dahil iba ang mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sila ang mga taong minahal nila ang sala. Yung sala na yaan, inahanap-hanap nila. Kita yun magsalang Prophet sallallahu alaihi wasallam, halos hindi na matulog sa gabi yan eh. Nangangasugat na kayo pa sa sala eh. Mahal na mahal nila ang sala. Gustong-gusto nila ang sala. At alam nila, nakukuha nila ang kagalakan, nabibigay nila ang kagalakan, ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At masayang-masaya sila kung ang kagalakan o ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naibibigay nila. That's why ayaw nilang tumigil magsala. In this situation, bilang regalo sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, exemption sila, pinabayaan silang magsala dahil gustong-gusto nila ito at bibiyayain pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang libingan. Can you imagine? May reward pa rin sila. May reward pa rin sila sa kanilang mga libingan abang ginagawa nila sala, bagamat hindi na ito obligado sa kanila sapagkat lifted na ang mga obligasyon sa libingan. Tapos na ang mga obligasyon. Pero sa kanila ay pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila'y magsala dahil nga mahal na mahal nila ang pagsasala. At hindi natin kaya ang mga propeta at sugo pagdating sa sala, alam natin, hindi natin sila kakayanin sa pagmamahal sa kanilang mga obligasyon sa mundong ito, lalong-lalo na kung saan sa kabilang buhay ay pinahintulutan pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gantimpalan sila dahil yan ay tanda na gustong-gusto kasi nilang nagsasala palagi.
So lahat ng mga propeta at sugo ba dito ay nagsasala o si Musa lang? Lahat ng propeta at sugo ay nagsasala. At ipatutunayan din natin ngayon yan na makakasama yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsasala. Ang 124,000 na mga propeta, makakasama yan sa Masjid Al-Aqsa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, patuloy sila sa kanilang paglalakbay. Iniwan nila si Musa na nagsasala, patuloy silang naglakbay kasama si Burak, sakay ng propeta, sa nakasakay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ipinakita dito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang impyernong apoy. Sa impyernong apoy, mayroong kumakain na bato. Bato na nag-aapoy. Ito ay mga kaluluwa na ito, parusa na ito. Ito na yung mga kaluluwang nakikita niya. Parusa na ito. So dito, sa revelasyon na ito, mga parusa na ito Okay? So dito, ipinakita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang taong kumakain ng batong nagbabaga, umaapoy, nagbabaga. Saan? Sa impyernong apoy, meaning kaluluwa. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Jibril, sabi niya, Jibril, bakit siya kumakain ng apoy na nagbabaga o batong nagbabaga? Bakit siya kumakain ng batong umaapoy o nagbabaga? Sabi niya kay Jibril alaihi salam. Yan, sabi ni Jibril alaihi salam, isa sa mga parusa ng mga taong nagtatakwil ng zakat. Hindi sila nagbabayad ng zakat, itinatakwil nila. Kaya pagkabatay nila ng walang tauba, hindi sila nagbayad ng zakat, isa sa kaparusaan ng mga taong yaan ay ang parusahan sila sa impyernong apoy at pakainin sila ng batong nagbabaga o nag-aapoy. Sabi ni Jibril alaihi salam, dahil sa sila ay taong hindi nagbabayad ng zakat o kaya naman nagpapabaya sa pagbabayad ng zakat o nagtatakwil mismo ng pagbabayad ng zakat. So in this situation, patuloy sa paglalakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita niya ang mga kaluluwa, punishment na ito, na dinadalan sila ng sariwang pagkain. Sariwa, masarap. Sariwa, press. Okay? Sariwa ang pagkain. Mabango. Yung sariwang pagkain at mabango, idinadala ngayon pero hindi nila makain. Dinala lang. Pero nandyan lang, hindi pwedeng kainin nila yon. Yung kinakain nila, yung mabaho, na isa pang pagkain na dadalin, mabaho. At hindi ito press, bagas bulok na pagkain, panis na pagkain. Yun ang daladala nila ngayon. At ito ang kakainin nila. Na kung saan hindi mo ito kakayanin sa buhay natin, kung susubukan mo, hindi mo ito kakayanin, babaliktad talaga ang yung sikmura dito. Ito ngayon ang kanilang mga kinakain. Hindi sariwa, hindi mabango, mabaho, panis, bulok, ang dalang pagkain na ito. In this situation, sinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Jibril alaihi salam, sabi niya, Jibril, sabi niya, sino naman ang taong yaan na kumakain ng mga mababahong pagkain? Sila ang mga taong nakiapid. Sabi niya, sila yung mga taong nakikiapid. Meaning, hindi nila asawa, nakikipag-sexual intercourse sila. Kapag kamatay nila, iyan ang nagiging parusa nila kapag hindi sila nakapagtawba. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong sila ay pakainin ng mabahong pagkain dito. Samantalang yung mabango na nakatabi sa kanilang sariwa, never nilang makakain yun. Kundi sana sila, ibig sabihin kundi sana sila nakiapid, yun sana ang kakainin niya, yung sariwa na pagkain at mabango. Pero dahil sila'y nakiapid at walang tauba, iyon ang kanilang magiging parusa sa kabilang buhay, meaning kapag sila'y namatay, sabi ni Jibril alayhi salam. In this situation, nagpatuloy, nakikita na Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga revelasyon, parusa sa mga kaluluwa. Kaya alam niya na ito pagbalik niya kung ano mga parusa ng mga bagay na hindi nagbabayad ng zakat, nagsasagawa ng riba, nakikiapid, nanlilibak, naninirang puri. Pinakita na lang sa kanya yan Kaya kung talagang titirain natin itong Isra wal Mi'raj, dito pa lang tatagal dito. Dahil mas marami pa sa Makkah, ang revelasyon dito kaysa sa Makkah kung ilang taon na Prophet sallallahu alaihi wasallam doon. Okay, sa lampas na 10 taon din si Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, pero sa isang gabing paglalakbay na ito, mas marami at makapal ang revelasyon dito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Isra wal Mi'raj na ito. In this situation, patuloy sila sa paglalakbay. Nakita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang puno, poste, sa gitna ng daan. Poste ito. Yung posting ito, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gumagalaw ito. Dahil kapag may dumaan na tao
na kaluluwa, ito yung mga kaluluwang namatay, kukunin niya at sasakalin niya. Talagang sasakalin niya. Hindi niya padadaanin, sasakalin niya itong pinaparusahan na ito ay naakaluluwa. Allah knows best. In this situation, sabi niya, Jibril, bakit hindi makadaan yung mga taong yan? At kinukuha ng posting yan at sinasakal niya yung mga to. Sabi ni Jibril, alayhisalam, ang taong yan o ang mga taong yan na hindi makadaan, bawat dumadaan, kinukuha niya, sinasakal niya, pinapahirapan niya, sila yung mga taong mahilig tumambay sa gitnang daan. Okay? At ito ang pagtambay nito, meaning naupo sila doon, nag-iintay sila ng mga karaban. Na kung saan kalakal, iniintay nila ito para highway robbery. Meaning kukunin nila ang kalakal na dadaan doon ng tao. At sometimes pwedeng saktan hanggang sa patayin ang tao to kapag lumaban. Kaya kapag sila ay namatay, yan ang kanilang parusa. Dadaan sila sa daan, ngunit hindi pa dadaanan ng kahoy na yan, by the will sa palasmantala, sasakalin siya, talagang paghihirapan siya. So isa yan sa mga parusa na ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then they continue to travel. Nakita dito ang na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaong dugo na tubig. Tubig na dugo. Kulay, parang dugo, pula eh. Nakita niya na lumalangoy dito ang tao. Yan mga pinaparusan sa kaluluwa yan eh. Lumalangoy yung tao. There is a two situation kung bakit pumupunta siya sa pangpang. Pumupunta sa pangpang to eh. Bakit? Una, inahagisan ng bato yung bunganga ng taong ito. Of course, bumibigat ka. Tapos lumalangoy ka, malalim yan. Langoy siya ng langoy. So, abang bumibigat yan, pwede siyang malunod. In this situation, pumupunta siya sa pangpang. Pagdating niya sa pangpang, babasagin ang kanyang panga na nagbabantay na malaika doon, babasagin ang panga nang pumunta sa pangpang nito at babalik siya sa ilog. And number two, posibilidad na siya ilangoy ng langoy, nahihirapan siya. Siyempre, langoy ka ng langoy. Wala kang tigil sa paglangoy. Kahit nananaginip ka lang, kung langoy ka ng langoy, mahihirapan ka kahit nananaginip ka lang. Yung langoy ka ng langoy na wala kang natutuntungang pampang, mapapagod ka ng gusto. In this situation, there's a possibility pupunta rin siya sa pampang. Yun na ang kanyang pinakapahinga, pumunta ang pampang eh. Pero pagdating sa pampang, babasagin ng malaika ang kanyang panga para umatras uli doon sa tubig para magpatuloy siyang lumangoy. So tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Jibril alaihi salam, kung bakit sila pinaparusaan ng ganon. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang mga taong lumalamon ng riba. So meaning ang mga nagri-riba, kapag kamatay nila, isa sa nakalaan nilang kaparusaan ay ito. In this situation, nagpatuloy na nag-travel ang Prophet Muhammad sa kanilang patuloy siya sa pagtatravel sa paglalakbay nila at nakita niya naman dito ay yung ginugunting ang kanilang dila. Ginugunting ang dila. Pinakita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang punishment ng mga ito ay ginugunting ang kanilang mga dila at hindi lang, pati labi. Gunting dila, gunting labi. At pagkatapos tutubo, gunting dila, gunting labi. Paulit-ulit na nakikita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinaning niya si Jibril kung sino sila alaihi salam. So sinabi ng Prophet Muhammad sinabi ni Jibril alayhi salam kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ang mga taong mahilig magturo ng mabuti ngunit hindi ginagawa. At sila ang taong mahilig magbawal ng masama pero sila ang gumagawa. Ginugunting ang dila at labi at tumutubo, ginugunting ilit. Nagtuturo silang mabuti ngunit hindi ginagawa. Nagbabawal ng masama, sila yaong gumagawa. This is a punishment sa mga taong mahilig magturo, sabi ni Jibril, ngunit hindi nila ito ginagawa. At alam natin, meron pang parusa na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinakita rin sa kanya. Sa panahon ding ito, yaong tumatakbo siya sa impyernong apoy na nakalaylay ang kanyang bituka na parang buriking umiikot. At tatanungin siya ng mga taong pinaparusaan din doon, bakit ka narito? Hindi ba't nagtuturo ka ng mabuti at nagbabawal ng masama? Sabi niya, oo, ngunit ako'y nagtuturo mabuti, ngunit di ko ginagawa, at nagbabawal ng masama, ngunit ako ang gumagawa. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala galit sa mga ganyan eh.
Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi am taqulu ma la taf'alun. O kayong mananampalataya pa rin ang tawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong ito. Bakit nyo sinasabi ang hindi nyo namang ginagawa? Hindi nyo ba alam na kasuklam-suklam sa akin ang mga bagay na sinasabi nyo, tinuturo nyo, halimbawa, sinasabi nyo yan, binabawal nyo, na hindi nyo naman ito ina-apply sa inyong sarili. That's why, paparusahan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong sitwasyon. Alhamdulillah. So isa pa rito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang continue sa pagtatravel ay mayroon siyang parang kukong kaper. Ano ba sa Tagalog ang kaper? Tanso ba to? Tanso, di ba? Ang kanyang kuko ay mga tanso. Ipinakita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kuko, tanso naman. Itong mga kuko niyang matutulis na may tanso na ito, matutulis ang tansong ito, kukupat talaga, pero ang kuko niya tanso, matutulis, matitigas to, of course, parang tanso. Nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikinakalmot niya sa kanyang muka at sa kanyang mga dibdib, ang mga tanso bumabaon. Nakikita yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya kay Jibril alaihi salam, o Jibril, sabi niya, sino naman niya mga taong niya, sabi niya, napakatulis ng kuko nila, na parang bakal yata yan, sabi niya, tanso. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit nila itong mga tansong ito o mga matutulis na kukong ito ay ikinakalmot sa mukha at mga dibdib nila? Ano bang kasalanan nila? So sabi ni Jibril alayhi salam, sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila yaong mga kumakain ng laman ng tao. Sila yaong kumakain ng laman ng tao. At sa Quran, binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong yaan, wala tajassasu, wala yagtab. Ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akihi maitan pakarehtumu. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag kayong manubok at manira ng puri. Magpakita ng paninirang puri, panlilibak. Huwag niyong gawin sa bawat isa sa inyo. Gusto niyo bang kainin ang laman ng inyong kapatid na bangkay? Tiyak na hindi niyo kakayanin. So itinuturing ang mga tao na naninira at nanlilibak o naninirang puri na kumakain ng laman ng taong patay. Mabaho. So yung kanilang parusa, isa dito yung parusa, kinakalmot nila yung mukha sa matitilis na tansong kuko at pati kanilang mga dibdib dahil ang atraso nila sa mundo ay mapanira sila ng puri. At alam natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nadaanan niya isang mabaho noon. As para sa inyo, si Muad ang kanyang kasama. Radiyallahu an. Sabi niya, Rasulullah, napakabaho naman yan. Ano kaya sabi niya? Mabaho, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, oo. Yan ang kinakain ng mga taong mapanirang puri. Di tinumbas niya. Ang pagkain, para kang kumakain ng mabahong laman na karne ng tao kapag ikaw ay naniniraan ng puri. Kaya ang paninirang puri yan, hindi maganda talaga yan. So wala tayong mapapala. Kapag tayo, magkakapatid tayo, dapat tayong nagmamahalan, nagdadamayan, nagbibigayan, nagtutulungan, nagpapayuhan sa katotohanan. So hindi yung naglilibakan, nagsisiraan sapagkat hindi ito magandang gawain. Kaya imagine, sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, kaya mo bang kainin o makakain mo ba ang laman ng bangkay na patay mong kapatid? Tiyak na hindi. Sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, kung hindi mo kayang kainin ang isang bangkay na patay, huwag kang manira dahil ang naninira ay katulad ng kumakain ka ng bangkay na kapatid mong namatay na kung saan patay na yan. Pero sabihin natin, mabago, inaagna, sinuud na, kaya mo bang kainin yung ganon? Ganun ang mga katapat ng mga taong naninira at nanlilibak. So, iwasan natin yan. So, sa Islam, pinagbabawal ang manubok, pinagbabawal ang mga na mapagkalat ng maliw, maninira. La yadkhulul jannah namam. Hindi makakapasok sa paraiso ang mga taong mapagkalat maliw, mapanirang puri, mapanlibak. Hindi yan papasok sa paraiso, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng hindi siya papasok, hindi siya agad papasok sa paraiso dahil i-delay siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat niyang pagbayaran ang mga kasong ito sapagkat hindi naman paglabas ito sa Islam. Yun ang ibig sabihin dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya agad papasok. Kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan mo na siyang parusaan bago siya pumasok. Yun ang ibig sabihin. Dahil hindi naman paglabas sa Islam ang panlilibak at paninirang puri, maliban lang kung ang reliyon natin ang siyang ating sinisiraan at nililibak, siyempre ito ay paglabas sa pananampalatayang Islam. Pero kung tao lamang, kahit kapatid mo sa pananampalataya, hindi naman ito paglabas sa pananampalatayang Islam. Ngunit, nakakatakot na i-delay tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala papasukin sa paraiso
at parusaan muna sa impyernong apoy. Subhanallah, ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, nagpatuloy sila sa kanilang travel. Okay? Sa isang lambak, napakabango ng naamoy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung hangin simoy ng hangin. Napakabango ng simoy ng hangin. Okay? Yung hangin sa lugar na yon, lambak, naamoy, nadaanan nila. Naamoy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At nakarinig siya rito ng napakagandang tinig. Napakaganda na hindi narinig dito sa mundong ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Narinig niya ang isang tinig na napakaganda na kahit kailan hindi mo pagsasawaan, kahit hindi ka na mamamatay. Abang buhay mo pakikinggan, hindi ka magsasawa sa tinig na narinig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Jibril, anong lugar itong nadaanan natin? Ba't napakabango at may narinig akong napakagandang tinig? Sabi niya. So sinabi ni Jibril alayhi salam, yan ay tinig ng paraiso. Allahu Akbar. Meaning, yan ay tinig ng paraiso. Remember, yaong mga nag-music dito, hindi kayo makakarinig ng music sa paraiso. Mayroon music sa paraiso, yaong mga hindi nag-music dito, iniwasan nila for the sake of Allah, nakalaan doon ang mga music na ito para sa mga taong magtawagi ng hindi mo pagsasawaan. That's why according to the scholar, there's a possibility na nakarinig ng music dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipinarinig ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, ipinarinig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang music na narinig niya na napakaganda. Kaya sabi ni Jibril salam, yan ay tinig sa paraiso. There's a possibility music sa paraiso yan ang narinig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may music sa paraiso at hindi makakarinig ng music sa paraiso ang isang Muslim na hindi niya iniwasan ang music sa mundong ito. Ganon din ang alak. Hindi ka makakainom ng alak kapag ka namatay na hindi mo rin iniwan ang alak sa mundong ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon ding alak doon, hindi ka makakainom, ipagbabawal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, sabi ng mga scholar natin, ang tinig sa paraiso, anuman tinig dito ay napakaganda talaga. Napakaganda. Kahit naman alam natin may mga ibon din dito, may mga tao dito mananakanan. Napakaganda talaga ng tinig ng paraiso. Napaka-peace, napakaganda, napakapayapa, hindi tulad ng mundong ito. So nadaanan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinaliwanag sa kanya ni Jibril alaihi salam na ito pala ang paraiso. At itong tinig na ito, according to the other scholar, nagdudua pala ang paraiso. Nang marinig ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi daw music, hindi mga tinig ng mayroon na mga ibon na lumilipad, nandun yung kaluluwa ng mga martir, hindi, sabi nila. Itong tinig na ito, sabi nila, tinig yan ng paraiso na sinabi ni Jibril alayhi salam, malinaw, sabi niya, yan ay tinig ng paraiso. Nagdudua pala ang paraisong ito. At ano naman ang idinudua niya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Itong kanyang sinasabi. O Allah, sa itin, kumulang naintindihan na nating wika ito. O Allah, ipagkaloob mo sa akin ang iyong ipinangako na kung saan alam kong hindi ka sumisira sa iyong pangako. Lahat ng mananampalatayang mahihirap at mga mapagkumbaba. At ginranted dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi nung linikha niya ang paraiso at impyerno, sinabi niya sa paraiso, ikaw paraiso, papasok sa iyo ang mga mahihirap at mga mapagkumbaba. Kaya sabi ng paraiso, O Panginoong Allah, ipagkaloob mo sa akin ang iyong pangako na alam ko hindi ka sumisira sa iyong pangako, yaong mga mahihirap at mga mapagkumbabang mananampalataya. At ito ay ginranted ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinugon niya ito. Kaya karamihan sa papasok sa paraiso, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mahihirap lamang na mananampalataya at mabibilang nyo lang ang mayayaman na Muslim na papasok sa paraiso. Dahil ito'y lugar ng mga mapagkumbaba at mga mahihirap na mananampalataya. At alam naman natin bakit mayaman, maraming hindi papasok. Kitang-kita naman natin kahit sa panahon natin ngayon, kitang-kita, lantad na lantad masyadong pabaya ang mga mayayaman na mga Muslim. Ang hirap kaya ng sitwasyon nila. Minsan hindi nagbabayad ng sakat, ayaw magbayad ng sakat, ayaw magbigay ng tulong, mga sadaka, nasusubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalagay sila sa mga alanganin at delikadong sitwasyon. At higit sa lahat, dahil sa yaman nila, napapabayaan nila ang kanilang mga obligasyon. Hindi katulad ng mahirap,
Wala siyang karangyaan, hindi siya makapagpunta ng mall, hindi siya makabili ng mobile, hindi siya makabili ng sasakyan niya. Ang tanging ginagawa niya makarao sa pagkain at pagdildil ng asin at pagkatapos ay wala na. Ano pang gagawin niya kundi magibada lang na magibada at magpasalamat lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman napaka-justice ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Hindi mo sabihin, bakit naman siya Allah? Nilikha mo siyang mayaman. Ako, napakahirap ko namang masyado. Kung tutuusin, mas pabor pa nga yung mahirap ka. Bakit? Isa ka sa mga namumuro na makapasok sa paraiso eh. Samantalang yun, isa siya namumuro na, hindi papasok sa paraiso yun. Depende yan sa paggamit ng kanyang kayamanan. Alhamdulillah po. So mahirap pa rin kahit mahirap ang Muslim, hindi siya dadaing dakit. Alam natin, mahihirap lamang talagang malaking chance sa makapasok sa paraiso. Kaya kahit mahirap ka, sabihin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, salamat po, alhamdulillah, at linikha mo akong mahirap. At alam ko dahil sa kahirapan ito ay nagagampanan kong mabuti ang obligasyon ko sa iyo. Dahil kung mayaman siguro ako, hindi ko magagawa ito, makasunod naman, hindi ko magawa, baka maiwanan ko rin ang obligatory. Maraming salamat at pagpuri sa iyo, Panginoong Allah, linikha mo akong ganito. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay lugar na mahirap. At sinabi mo rin niya Allah, ang mga mahihirap naman na nanampalataya ay papasok sa paraiso. That's why, alhamdulillah, Allahu Akbar. Diba? And then, nag-continue sa pag-travel ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila ay dumaan din sa isang lambak. Napakabaho naman nito, ng lambak na ito. Nakakatakot naman ang tinig na narinig dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung maganda sa kabila, yung lambak naman na ito, nakapakapangit at nakakatakot ang tinig na narinig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At talaga natakot ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tinig na ito. So sabi niya, Jibril, ano naman ito nakabaligtaran ng nadaanan natin, napakabango doon. Sobrang baho naman ito at nakakatakot yung tinig na naririnig ko, sabi niya. Sabi niya, Muhammad, yan ang impyernong apoy. Ang impyernong apoy ay lugar talaga na babaho yan dahil sa ito ay susunugin niya ang nilalaman nito. At yung naririnig mong nakakatakot na tinig ay yan ay salita ng impyernong apoy. Siguro man dito, wala lang music dito. Yan ay tinig ng salita ng impyernong apoy na nagdudua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Same sa paraiso, sabi niya. Kung paano nagdua ang paraiso, ganun din lang sinasabi niya. Kaya lang, ang tinig nila magkaiba. Nakakatakot dito dahil parusa ito, kaya kailangan bagay yung tinig. Dito peace, mapayapa, kaya kailangan bagay yung tinig, maganda. Anong dinudua niya, sabi ni Jibril alayhi salam sa kanya Muhammad? Alam mo ba ang dinudua niya? O Allah, higit ko mo lang sa ating nantinding wika. O Allah, ipagkaloob nyo sa akin yung inyong pangako na alam kong hindi kayo sumisira. Lahat ng hambog at mapagmataas na hindi mananampalataya ay ibigay nyo sa akin. Sa isang report, meron pa yung mga yan eh. Yung paraiso, sabi niya, nakatiwangwang ang aking mga kagamitan, aking Panginoon, walang nakikinabang. Nakatiwangwang ang lahat ng kagamitan dito sa paraiso, Panginoon, walang nakikinabang. Sabi ng sumantala, papasok ang mahirap sa iyo at mapagkababang mananampalataya para may makinabang. Sa impyerno nga po, o Panginoon kong Allah, ipagkaloob mo sa akin ang iyong pangako na alam kong hindi ka sisira. Pangako ito ng subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga hambog at mapagmataas, maging hindi mananampalataya, lalo ang hindi mananampalataya, ay ipagkaloob mo sa akin, nakatiwangwang ang aking mga kagamitan sa loob, mga punishment, na walang nakikinabang, Panginoon, sabi niya. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga mapagmataas, hambog at hindi mananampalataya, ipagkakaloob ko sa iyo para may makinabang sa mga nakatiwangwang mong mga kagamitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, meaning, nagkaroon ng idea dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na mabaho ang lugar ng impyerno dahil nga naman susunugin ang tao dito eh. Diba? Sa paraiso, wala naman susunugin, mabango, mapayapa. At alam natin talaga, napakabango ng paraiso. Alhamdulillah, kahit nga sabihin mong 30 years na paglalakbay, 40 years, 50 years, maaamoy mo ang layo ng paraiso. Kaya nga may hadith na yung mga taong umiinom ng alak at namatay, kahit na 50 years ang layo ng paraiso, yung pabango niya, kahit na 50 years ang layo ng pabango sa paraiso, hindi maaamoy ng isang taong umiinom pa namatay siya ng alak. Meaning, hindi siya makakapasok. Can you imagine 50 years ng paglalakbay yun, ganun pa kalayo mula sa paraiso ang amoy na yun ganun kalayo. Hindi mo maaamoy yun, sabi ng Prophet dahil lagi inom ka ng alak. Meaning, ibig sabihin hindi ka papasok ng paraiso. Kapag dinayos ng Allah subhanahu agad-agad. Meaning, papasok ka rin, pero hindi pa agad-agad dahil paparusahan pa yung pagpatapos ng pagpasok niya, walang tauba, namatay siyang uminom ng alak, bawal sa kanyang alak doon forever sa kanya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, never siya paiinumin doon ng alak ng Allah subhanahu
wa ta'ala. Even ang music, hindi ka makakarinig ng music sa paraiso. Napakaganda yata ng music dyan. No? Can you imagine? Paraiso, walang katulad dyan. Kung magkakaroon ng music dyan, ano kayang music meron dyan? Napakaganda siguro, no? Pero hindi pwedeng makinig ang mga taong nakikinig ng music sa mundong ito. Yung hindi nila iniwasan ng haram, lalo na yung mga kumakanta ka, bawal na nga music, tapos kakanta ka pa, tapos sisikat ka pa, mandadamay ka pa ng mga kamusliman mo, pakikinggan ka pa, nasisiyan sila, gagayahin ka pa. Ang dami mong pananagutan, no? Kasi kahit na siguro magtauba ka, no? Ya ala, nagtatauba na ako, nakagawa ko ng music, paano na yung gumaya sa iyo? Mayroon ka na pananagutan doon Gumaya na sila doon sa iyo Dahil sa kinaganawa mo, sumikat ka, gumaya sila sa iyo. Yes, nakapagtauba ka, tatanggapin ng sumantala. Paano kung milyon-milyon na yung gumaya sa iyo? Natural, meron ka doon. Pananagutan mo yon, di ba? Okay. So patuloy sila sa pagtatravel. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya ang isang Hudyong babae. Nadaanan niya ang Hudyong babae. Na ito ay sumisigaw, hinahabol niya. Mahabol siya. Parang ano yan parang titingnan mo yung eksenang ito, parang mga, kung nanonood ka ng mga fantasy, parang ganyan ang nangyayari. Tumatanong si Burak at yung babaeng ito nakita niya at humahabol at sumisigaw. Anong sinisigaw niya? Muhammad, sabi niya, sandali, tumigil ka, may tatanong ako. Pero hindi siya pinansin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Jibril sa kanya, alam mo, kung binigyan mo siya ng pansin, ang mga tagasunod mo ay maaaring maghudyo sila. Dahil bibigyan nilang pansin ang mga katuruan sa mga Hudyo o pananampalatayang Hudyo. Kung pinansin mo siya, maaaring ang tagasunod mo maghudyo someday. Dahil pinansin mo, papansinin ng mga tagasunod mo ang reliyong Hudyo. Dahil sa hindi mo pinansin, hindi papansinin ng tagasunod mo. Kaya naman ang mga Muslim, hindi nila pinapansin ang reliyong Hudyo. Dahil hindi pinansin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, napadaan na naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, isang babae naman, ito yung Nasraniya, isang babae, na Kristiyana. Inahabol din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Muhammad, sandali, may tatanong ako. Pero hindi rin ito pinansin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang sabi ni Jibril alaihi salam. Sabi niya, alam mo, kung pinansin mo, ang mga tagasunod mo ay may posibilidad na susunod sila sa Kristiyano dahil bibigyan nilang pansin ang pananampalatayang Kristiyano. Buti hindi mo pinansin. Kaya naman hindi rin papansinin ng tagasunod mo ang relihiyong Kristiyano. At nowadays, alam naman natin, hindi natin binibigyan pansin ng Hudyo, ang relihiyon at mga kakristyanuhan. And then, ipinakita si Iblis. Allahu Akbar, daming pinakita dito ng sumantala, pati si Iblis. Pati si Iblis, kaya alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sungay ni Iblis, sumisikat dyan ng 2 araw sa pagitan ng sungay ni Iblis Ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang taktol na mata, itong si Iblis. Na kung saan tinatawag niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi pinansin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Jibril, sino yun? Sabi niya, yon si Iblis. Ang matalik na kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala, matalik mong kaaway, matalik kong kaaway, kakampi ng mga kaaway natin. Meaning, lahat ng hindi mananampalataya ay kakapay na Satan. Lahat ng mananampalataya, kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kaaway natin lahat ang kakampi ni Satan. Dahil sila ay kakampi ni Satan. So sila ay kaaway natin, sabi ni Jibril. Mga hindi mananampalataya laban sa mga mananampalataya, yan si Iblis. Sabi ni Jibril salam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo kung bakit kanya tinatawag? Gusto kanyang pigilan sa panglalakbay mong ito dahil ayaw niyang magkaroon ka ng knowledge sa sitwasyong ito para iparating mo sa umma mo. Gusto kanyang pigilan dahil ang trabaho niya ay pigilan niya ang isang taong gumawa ng mabuti. Kaya tinatawag kanya. Buti hindi mo siya pinansin, sabi ni Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. At napakarami pang ipinakita dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit bumako na tayo sa pagdating niya sa Masjid Al-Aqsa. Okay? Sa pagdating niya sa Masjid Al-Aqsa, itong si Burak, ito na, itinali niya kung saan itinatali ng mga propeta at sugo kapag pumupunta sa Masjid Al-Aqsa ang kanilang mga sasakyan. So meaning dito, hindi na si Burak ang sasakyan niyang paakyat. Itinali na dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong si Burak. Na kung saan kaugalian ng mga propeta at sugo na itali nilang kanilang sasakyan, pagpupunta sa Masjid Al-Aqsa sa lugar na yon, isa lang ang kanilang talian sa kanilang mga
sasakyan ng mga hayop o animales. At alam nyo ba, ang Masjid Al-Aqsa, take note, wala na to. Pero nandun si nandun, nakikita ang buo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero wala na ito. Nasakop na kasi ito ng mga Romano, ang lugar na ito. Okay? At alam natin sa kasaysayan noon, ang mga Romanong ito, wala silang paggalang sa mga masjid ng mga kamusliman. Wala silang paggalang. Kaya ang ginawa nila dito ay pinagwawasak ito at ginawang basurahan. Meaning wala ng Masjid Al-Aqsa. Ngunit nang dumating doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na buo ang Masjid Al-Aqsa. At alam din sa Makkah na ang Masjid Al-Aqsa ay basurahan na lamang ng mga Romano. At walang Masjid Al-Aqsa. Kaya nga pagbalik dyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatawa-tawa sila, papalakpak. Bakit? Paano nila nakita ang Masjid Al-Aqsa? Alam nila, giba na yun. Pero dito, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala buong-buo sa kanya kung paano ang Masjid Al-Aqsa. At actually, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang nakikita natin. Ako, as para sa inyo, for my humble opinion, ang nakita kong pruweba na gumawa siya ng 2 tayatul masjid, 2 rakat. Ito ang kauna-unaan. Okay? Sa labas ng Makkah, ang tinutukoy ko. Sa labas ng Makkah. Kasi alam natin sa Makkah, ang greeting, as para sa inyo, yung tawaf na brother, yung tawaf Yun ang greeting doon Hindi naman 2 rakat doon tatawaf ka. That's a greeting ng Makkah, 7 times tawaf. Iikot. Tapos punta ka sa likod ng Maqam Mahmud, Maqam Ibrahim. 2 raka. Dito, hindi. Yung talagang rakat na tayatul masjid, talagang 2 rakat. Ang ginawa niya. Wala naman masjid nun. Maliban yung Makkah, di ba? Wala pa naman Wala pa naman sa Madina dito, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala pa rin masjid sa Madina. So, sa bahay lang sila nagsasala at saka sa Makkah. At alam naman natin, ang greeting sa Makkah, tawaf. Kaya ito ang kauna-unahan sa labas ng Makkah na ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na 2 rakat talaga, tayatul masjid. Inutos ito ni Jibril alaihi salam na greet niya ang masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tawaf, talagang 2 rakat at nag-greet ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos niyang mag-greet, nakita niya rito ang pagsusulputan ng napakaraming mga propeta at sugo, 124,000 na nakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang proof, na isang proof na sinabi natin, mga propeta at sugo nagsasalapayan. Ba't sila lang? At kung magsala sila ay gagantimpalain para sila sa subhanahu wa ta'ala, may gantimpala sila sa kanilang mga tagasunod sa mundong ito, yung mga sumunod sa kanila, may gantimpala sila sa kabilang buhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang speciality nila. So in this situation, nakita na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga anyo. There's a possibility gawin ito ng body and soul ng Allah subhanahu wa ta'ala, but hindi siguro pwedeng sabihin natin, there's a possibility itatabi lang ang kaluluwa. Tulad ng barsak, kapag tatanungin ka, bubuhayin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibabalik ang kaluluwa. Ang sinasabi doon, babalik ang kaluluwa mo, itatas lang sa'yo para magkaroon ka ng buhay. Hindi na ipapasok talaga. Okay? So there's a possibility ganun lang. Ididikit ang kaluluwa, magkaroon ng touching para magkaroon siya ng buhay. Okay? So meaning talagang alam mong nangyayari para kang body and soul. Dahil sa libingan, ganun yan, mabubuhay ka talaga Bubuhayin ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, body and soul, tatanungin ka doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos paparusahan ka, pag-iwalay na yung body and soul, pareho silang paparusaan. But yung question na yun, body and soul, nandoon yung kaluluwa, nandoon yung katawan mo, Allah knows best, kung ipapasok niya, itatabi niya, Allah knows best. Wala tayong alam, but ito ay binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa libingan, na tatanungin ka, sino Panginoon mo, sino propeta mo, ano ang reliyon mo. There is a possibility, walang imposibility kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito rin mga propeta at sugo na ito, ay buhay na kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Dahil dito si Isa alaihi salam, alam natin hindi pa siya patay, kasama din si Isa alaihi salam dito. Hindi pa patay ito. Body and soul talaga ang Prophet Isa alaihi salam, buhay na buhay pa ito. Kasama niya dito si Isa alaihi salam. So nakita niya dito ang mga itsura ni Isa, ni Musa, ni Ibrahim, kaya niya nang i-describe yan I-describe niya sa mga sahaba kung ano yung itsura ni Isa, buhok nila, mga itsura nila, mga kulay nila. I-describe niya, nakita niya ito ng talagang buong-buo na kasama niya sa Masjid Al-Aqsa. So pangalawa niya na ito kay Musa. Nadaanan niya nagsasala sa libingan, ngayon naman makakasama niya magsala sa Masjid Al-Aqsa itong si Musa alayhi salam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang dumating na ang sala, nagtutulakan ang mga propeta at sugo para mag-imam. Nagtutulakan, ikaw mag-imam. Parang ikaw na mag-imam. Ay, hindi ako pwede dyan. Ikaw mag-imam, hindi ako pwede dyan. Ikaw mag-imam, hindi ako pwede dyan. Yun pala, kaya hindi pwede, inihintay nila ang sinyalis ni Jibril alayhisalam kung sino ang mag-imam. Kaya pala hindi pwede. Hinihintay nila si Jibril alayhisalam kung sino ang mag-iimam na tuturo niya. Hindi ito itinuro ni Jibril alayhisalam.
hinawakan niya ang kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at dinala niya sa harapan. Allahu Akbar, din niya sinabing, o sugo ng Allah, doon ka na, mag-imam ka. Hindi yun ang ginawa niya. Isang respeto at paggalang ang ginawa niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hinawakan niya ang kanyang kanang kamay at dinala niya sa harap, o sugo ng Allah, ikaw ang mag-imam. At ang pag-iimam dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, one saf, 124,000. Isang saf lang. Hindi pwedeng mas mainam, may likod, bakit lilitaw na mas mainam sa harap? Alam natin yan ay pantay-pantay lang. Kaya samantala lahat sila mainam. Kaya isang sap lang. Can you imagine? Kakasya sila sa masjid na yun. Paano hindi na talaga masjid yun? Wala na yun. Kaya yung masjid na yun, nakaka-amaze, nakakamangha, but wala namang imposible. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. So pasok na pasok sila in one sap. Can you imagine? 124,000. Gaano kahaba yun? Pero pasok nila doon sa Masjid Al-Aqsa at ang nag-lead doon ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So one of the speciality ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang nag-imam sa mga buong imam, buong propeta at sugo nang sila ay nagsama-samang magsala. After sala, nagkanya-kanya pa sila. Nagkanya-kanya sila after sala na nag-alaala, nagdikir, nagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. After that, sinabi ni Musa alayhi salam, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ang diretsahang nakikipag-usap sa akin. At ibinigay niya sa akin si Firaon upang wasakin at liligtas ang angkan ng Israel para lamang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Then sumagot naman si Propeta Dawud alayhi salam, ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay nagkaloob siya sa akin ng kapamahalaan at kaalaman at aklat ng sabur. At ginawa ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga bakal ay maging malambot sa akin. Sabi ni Propeta Dawud alayhi salam. At kapag ako ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga bundok ay sumabay sa akin sa pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang mga ibon ay sumasabay sa pagpuri sa akin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan niya ako ng tamang kaalaman, karunungan at diskarting mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natalo niya ito si Gulayat ba yun? David, no? Si David, di ba? Gulayat ba yun? Kaya natalo niya, binigyan siya ng Allah tamang diskarte at tamang talino. At pinarangalan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao tungkol para sa kanilang kaligtasan sa kabilang buhay, na akayin ko lang sila, na sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon. So si Sulaiman ay nagsalita, pagkatapos niya, tumayo siya, ang lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang naglagay sa akin ng kontrol ng pangangalaga ng hangin at mga jin. Nakasaka sa kontrol niya ang mga hangin at jin by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At napag-uutusan niya ito at sumusunod ang mga ito, even na mga jin. At naiintindihan ko ang iba't ibang wika ng mga ibon, even na mga insekto, ay ipinahintulot sa akin ng aking Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, na maintindihan ko yan, especially ang mga langgam. Alam natin, naririnig yan ni Sulaiman at sinasabi ng mga langgam, si Sulaiman, tara na, pasok na tayo sa ating mga tahanan. Diba? Naririnig si Sulaiman yan, nangingiti-ngiti si Sulaiman alayhi salam. At binigyan niya ako ng kaharian o kingdom, minimum kingdom at kaharian ni Sulaiman, up to now, hindi kayang tapatan yon. Kahit si Firaon, hindi niya kaya tapatan yon. Siya ang taong pinakamayaman sa panahon ni si Sulaiman, at till now, hindi kakayanin ng kingdom ni Sulaiman. Bakit? Lahat ng gusto niya, magagawa niya. Even ng mga perlas o anumang mga perlas, ginto, ruby sa ilalim ng dagat, kukunin ng mga jin. Kapag inutos ito ni Sulaiman. Kaya pinakamayaman na tao to na ay sa kasaysayan, hindi pa nila ito natapatan ang kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ipinakita lang naman dito ng subhanahu wa ta'ala, hindi lahat ng propeta ay ginawang mahirap ng Allah subhanahu wa ta'ala o katamtaman. Kaya niya rin bigyan ng kayamanan ng mga ito kapag gusto niya, pero hindi sila maliligaw kahit may mga kayamanan ng ito. Never silang maliligaw. Mahirap mayaman, hindi maliligaw ang propeta at sugo dahil hindi naman nila focus yan Bagasan ginawa lang sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yan para ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kaya niyang magbigay ng kayamanan sa isang propeta o sugo na hindi kayang tapatan ng ninumang tao hanggang ngayon. Alhamdulillah. So nagpasalamat si Sulaiman at pumuri kay Allah subhanahu wa ta'ala.
at siya ay labis na nagalak sa ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then nagsalita si Isa alayhi salam. Sabi niya, ang lahat ng papupurit, pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lumikha sa akin sa pamamagitan lamang ng salita na walang lalaking sumaling sa aking ina tulad ni Adam alayhi salam. At pinahintulot ako ng aking Panginoon na magpigura ng mga putik na ibon at bigyang buhay sa pahintulot ng aking Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala by saying kun fayakun. Wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kapag gustong lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o gumawa o gusto niya mangyari isang bagay by saying kun fayakun, mangyayari ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, kun fayakun, there are two situations of kun fayakun, immediately and also there is a processing, hindi immediately. May prosesong magaganap bago malikha ang isang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. But that two is from the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At sinabi ni Isa alayhi salam, pinahintulot niya akong gumamot ng bulag para makakita, mga ketong para gumaling, at buhayin ang mga patay sa kapahintulutan ng aking Panginoon. Actually, sa chapter 3, verse 49, mababasa niyo Surah Al-Imran, chapter 3, verse 49, yung sinabi ni Isa alayhi salam na iyan, alhamdulillah, at pinrotektahan niya kami, ang aking ina, meaning kami, ang ina niya, si Maryam, labang kay Satanas, na kung saan ay hindi kami inayaang maligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni nagkasala. Meaning, hindi sila talaga nagkasala. Nanay ni Isa alayhi salam at si Isa alayhi salam dahil pinrotektahan daw sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, in this situation, ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang bawat isa sa inyo ay nakapagpuri at nakapagpasalamat na sa Panginoon subhanahu wa ta'ala. Hayaan nyo naman ako naman ang magpuri at magpasalamat sa Kanya. So, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niya magpuri at magpasalamat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay kay Allah lamang. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya akong ipadala sa buong sangkatauhan. Meaning, kayo sa bayan niyo lamang, ginawa niya akong isugo sa buong sangkatauhan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. At ikaw ay hindi namin isinugo maliban lamang tanging habag sa sangkatauhan. Alhamdulillah, speciality na naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila ipinadala lamang sa kalambayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam buong sangkatauhan. Hindi lang yan, pati sa mga jin. Ipinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ako ay kanyang ipinadala upang magbagay ng magandang balita at babala sa sangkatauhan at ipakita ng Allah subhanahu at ipinakita sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buong tama at mali, perpekto, kompleto sa ating relihiyon. Ipinakita, itinuro ang buong tama at mali kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning ipinadala sa kanya ang buong katuruan, perpektong katuruan, kompletong katuruan na hindi na naman ipinadala sa kanila. Yan ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinaliwanag niya sa akin ang mga bagay na lahat ng mga ito patungkol sa relihiyong Islam. At ginawa niya ang aking tagasunod na pinakamainam sa buong sangkatauhan. Puro mga speciality ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At itinuro sa akin ang pinakabalansing relihiyon, balance relihiyon, Islam. At ginawa niya akong sagka. Ayan na naman, sagka at huling propeta sa mga propeta at sugong nauna sa akin. Sa sangkatauhan. At ako ang unang papasok sa paraiso, puro speciality. At ako ang unang bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinuportahan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga sasampalataya. At sinuportahan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng sasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay salawat sa akin. Sallallahu alaihi wasallam. Sinuportahan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng sasampalaya, inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning magbigay sila ng salawat sa akin. Kapag narinig na lang palangalan ko, sallallahu alaihi wasallam. Every one of us, kailangan magbigay ka ng salawat. Kung ito ay kutba, kahit lang sa loob mo, sabihin mo kapag narinig mo ang pangalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
hanggang ito ay at ito'y mananatili bago pa madurog ang mundong ito. At ako ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sangkatauhan at pati mga jin. At ako si Muhammad, anak ni Abdullah, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang narinig ng lahat ng nandoon sa kanyang katabi. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi ito na kung saan sinabi ni Ibrahim alaihi salam pagkatapos niya marinig, ito si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang taong mayroong higit na kainaman, kahigitan sa atin. O sa inyo, sa ibang report, hindi niya sinama sarili niya, sa inyo. Ito ang taong mayroong kainaman at kahigitan sa inyo. Hindi niya sinamang sarili niya dahil anila, this is a must appropriate dahil siya ang ama ng mananampalataya. Okay? Alhamdulillah. Matapos nito, sila ay nag-usap-usap, nagtanong-tanong. Sabi niya, anong alam mo naman sa araw ng paghukom? So dito, nagtanungan sila patungkol sa araw ng paghukom. Sinabi ni Ibrahim na kung saan no idea. Ibrahim alayhis salam, no idea. Musa, no idea. Isa, bagamat sabi niya, mayroon akong konting alam. Dahil sabi ni Isa alayhis salam, hindi kasi magaganap ang araw ng paghukom maliban magbalik ako. Yun lang ang alam ko. Hindi ko alam kung anong araw, anong panahon. Ang alam ko lang, ibabalik ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang tanda na malapit ang araw ng paghukom, ibabalik niya ako sa kalupaan. At pagkatapos, ay mamamatay. Katulad ng mga natural na lilikha. Yun ang alam ko na malapit na ang hukom o magaganap ang hukom. Hindi dito kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi na siya nagsalita dito. Okay? So in this situation, sinabi ni Prophet ni Isa alayhis salam, dahil ako ay bababa sa White Minaret sa Damascus at makakalaban ko si Dajjal at pagkatapos magkapamilya at mamamatay at pagkatapos ay magkaganap ang hukom at hindi ko alam kung anong araw o kailan yon. In this situation, matapos ang kanilang pag-uusap, tatlong sisidlan. Report kasi dalawa lang, tatlo ang lagay natin. Dinala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang tatlong sisidlan na nakasilyado. Ang una, tubig na may honey. Ang pangalawa, gatas. Ang pangatlo, alak. So pinapili dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at nakita niya nang binuksan niya honey at tubig at uminom lang siya ng kaunti. Kaunting-kaunti lang, para tinikman niya lang. Alam mo, sabi ni Jibril alayhis salam, kung ininom mo yan, mangangaligaw ang iyong mga tagasunod. Dahil ang mundo ay matamis. Matamis yon. Dahil ang mundo ay matamis, pipiliin nila na sundin ang mundo. Pero dahil kaunti lang ang ininom mo, kakaunti sa tagasunod mo, ang malilis sa makamundong bagay. Then, ininom ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung isa kinuha niya, binuksan niya, gatas, in-straight niya. And then, sinabi ni Jibril alayhis salam sa kanya, nung in-straight niya ang gatas na ito, alam mo dahil sa ininom mo ang gatas na ito at mabenefits, alam natin ang gatas sa katawan, ang iyong umma ay mananatili sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging matibay ang tagasunod mo sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang sabi ni Jibril alayhis salam sa kanya. Pagdating sa gatas, nininom talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nabusog siya. Hindi niya binitawan. Nung nabusog siya, binitawan niya. Sabi pa nga ni Ibrahim dito, alayhis salam, tama ang iyong ginawa. Ininom mo ng napakarami ang gatas, sabi ng amang mananampalataya. Sabi naman ni Jibril alayhis salam, patuloy na magagabayan ang iyong umma o Muhammad sa iyong ginawa na yan. Iyong alak, hindi niya na yun pinansin. Hindi niya na binuksan yan, hindi niya na pinili. Okay na siya, busog na siya. Alam mo, sabi niya, kung binuksan mo yun, tapos uminom ka ng alak, sabi ni Jibril alayhis salam, kung ininom mo yun, maliligaw ang iyong mga tagasunod. Matutunaw ang iman. Bakit? Kapag nainom ka ng alak, nalango ka, wala ka na sa sarili mo . Matutunaw ang iman nila at mangangaligaw kung uminom ka lang ng alak. Sabi ni Jibril alayhis salam, buti hindi mo na pinansin yun. In this situation, matapos ang lahat ng ito, okay, dito na ibinaba ang hagdanan sa paraiso. Hagdanan mula sa paraiso. Walang burak dito. Hagdanan mula sa paraiso ang ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapahintulutan. Bumaba ang hagdanan na ito hanggang Masjid Al-Aqsa. At ang hagdanan na ito ay punong-puno ng rubies,
platinum, mga gold and silver, at bawat mga hagdanan may mga anghel. At ang hagdanan na ito, kung paano niya akit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na napakadali, Allah knows best. Sabihin natin parang escalator, akit na lang gano'n ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung maglalakad ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatagal siya. Pwedeng hatakin lang siya na mabilisan na kung saan hindi siya makakaramdam ng takot. Allah knows best kung paano siya iaakit dito. Samantala, ang importante dito, yung hagdanan na yun from the paradise. Dahil sa tataas pa ng 7-Heaven yan eh. At hanggang doon sa Masjid Al-Aqsa, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hagdanan na yan. Okay, meron bang makakagawa ng ganyang kahabang hagdanan? Wala. Paano mo sasambay ng mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Puro mga ang ginawa ng subhanahu wa ta'ala hindi kaya gawin ng tao. O, di ba? In this situation, ito ang gagamitin nila ngayong pag-akyat sa Mi'raj ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi si Burak, take note, hagdanan ang ibinaba ng subhanahu wa ta'ala, at dito na sila magsisimulang umakyat sa mga kalangitan, at ito ay papaksahin natin insyaallah sa susunod na episode na ito insyaallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah